Si Judy ay isang ina na walang sawang naghintay, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa kanilang pamilya. Si Richard, ang asawa niyang minahal ng buong puso, ay iniwan silang mag-isa. Ang kanilang dalawang anak at ang sakit na dulot ng kanyang pagtataksil. Isang taon na ang lumipas mula nang iwan siya ni Richard. Ngunit ang puso ni Judy ay patuloy na umaasa. Umaasa na darating ang araw na babalik siya. Ang buhay na iniwan ni Richard ay isang masalimuot na kwento ng alaala, ng mga pangarap na naglaho at mga tanong na hindi nasasagot. Mula Caloocan, Taguig at Parañaque, hindi tumigil si Judy sa paghahanap kay Richard. Pumunta siya sa iba't ibang lugar, naglalakbay mula umaga hanggang gabi. Ang mga mata niya'y punong luha at ang puso'y punong ng hinagpis. Bakit pa ako umaasa? Tanong niya sa sarili. Bakit ko pa siya hinahanap kung matagal na siyang wala? Si Judy, isang ina na walang sawang naghintay, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa kanilang pamilya. Akala ko magbubuo tayo ng pamilya sa hirap at ginhawa. Yan ang pangako mo sa akin. Ngunit yun pala ay isang salita lamang. Sa pagkakamali ng aking ama na pagtuklas ng iyong kataksilan sa disyerto, dahil ako ay anak ng aking ama na nagpaltasik sa iyong trabaho, dinibdib mo pati mga anak natin, dinamay mo. Paulit-ulit mo akong sinaktan harap-harapan. Tiniis ko alang-alang sa sinumpaan natin nung mga bata pa tayo. Asan ka na, Richard? Ang mga pangako na binuo natin, na binuo mo sa ibang babae. Kaliwat kanan nababalitaan ko ang pambabae mo at nag-anak ka pa sa iba. Tinanggap ko yun dahil sobra kitang mahal. Na balang araw babalik ka sa amin ng anak natin. Nagkaapo na tayo. Wala ka pa rin. Nasa piling ka na ng iyong kabit. Siguro may mali ako dahil minahal kita ng lubusan. Akala ko magbubuo tayo ng pamilya sa hirap at ginawa. Pero sa huli, naglaho na lang lahat ng mga pangako mo sa akin. Paulit-ulit mo akong sinaktan. Tiniis ko alang-alang sa mga pangarap na binuo natin. Pero saan ka na, Richard? Nasa piling ka na ng iba. Dumating ang araw na si Judy ay nakatagpo ng isang larawan sa Facebook. Isang larawan ni Richard, kasama ang kanyang bagong pamilya. Siya ay nakangiti, habang ang anak ng kabit niya ay may mga luho at gabay na hindi man lang ibinibigay kay Judy at sa kanilang mga anak. Sa kabila ng lahat ng sakit, hindi pa rin siya tumigil sa pagtatanong. Bakit ang anak ng iba na hindi mo naman ipinanganak, pinapalad at nabibigyan ng lahat ng luho? Samantalang ang anak mo, ang dugot laman mo, ay nagugutom at wala kang may bigay. Dahil sa hindi pagkakapadala ng sustento ni Richard, si Judy ay sumabog sa galit. Tumawag siya kay Richard at ang sagot sa kanya ay, "Kaya mo na yan, kaya mo nga ng ilang taon na wala ako, imposibleng hindi mo kakayanin." Nasa na ang puso mo, Richard? Ganon na ba kalaki ang kasalanan ko na pati ang anak natin ay dinadamay mo? Alalahanin mo, anak mo sila. Bakit nga ba ako naghihintay? Tanong ni Judy habang ang luha ay patuloy na bumabalik. Bakit ko pa siya hinahanap? Ang sagot ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang natutunan niyang magpatuloy. Kahit ang sakit ay patuloy na bumabalik, kahit na ang mga tanong ay nagiging paulit-ulit. Paglimos ng pag-ibig. Si Judy ay nagsusugal ng pag-ibig, patuloy na umaasa, kahit alam niyang si Richard ay may buhay na at masaya sa iba. Ang mga taon ng paghahanap ay nagsilbing gabay, at unti-unti niyang natutunan na hindi si Richard ang kailangan niya. Matapos ang lahat ng sakit, natutunan niyang hindi siya maghihintay sa walang katiyakan. Hindi siya maghahanap ng sagot na hindi ibinibigay. Ang mga tanong na hindi nasasagot ay iniwan na lamang niya, at ang puso niyang puno ng sakit ay natutong magpatawad. Hindi lang kay Richard, kundi pati na rin sa kanyang sariling puso. Sa bawat hakbang ng mga anak niya, sa bawat tawa, sa bawat hinga, natutunan niyang magpatuloy, hindi para kay Richard,
kundi para sa kanilang kinabukasan. Ang mga anak niya ang naging lakas niya upang magpatuloy sa buhay. Si Judy ay natutong magpatawad. Magpatawad sa isang taong umalis at magpatawad sa kanyang sariling puso na hindi kayang magbitiw agad sa mga pangako at pagmamahal. Bawal na pag-ibig at pangalawang pagkakataon. Ang kwento ni Judy at Piolo. Si Judy ay isang ina na walang sawang naghintay, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanilang pamilya. Isang taon matapos iwan ni Richard ang kanilang buhay, iniisip ni Judy kung paano siya nakaligtas. Iniwan siyang mag-isa, ang kanyang 2 anak at ang sakit na dulot ng pagtataksil. Walang kaligtasan sa pusong nananatiling umaasa. Ang puso ni Judy ay patuloy na naglalakbay sa mga alon ng sakit at pangarap na hindi natupad. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagong liwanag na dumating sa kanyang buhay. Isang liwanag na tila bawal, ngunit may pagmamahal na hindi kayang itago. Ngunit nang mag-cruise ang kanilang landas, natuklasan ni Piolo na iniwan na ni Richard si Judy at sumama sa ibang babae. Iniwan na nito si Judy at ang mga anak na mag-isang tinaguyod. Sa mga taon ng paghihintay, muling nabuhay ang pag-asa ni Piolo. Ito na ang pagkakataon na maaari niyang iparating kay Judy na siya'y handang mahalin, kahit alam nilang pareho silang may mga sabit sa buhay. Si Piolo, isang lalaki na matagal nang iniibig si Judy, ay muling pumasok sa buhay ni Judy. Matagal na siyang nagmamasid mula sa malayo. Umaasa na balang araw, darating din ang pagkakataon na maiparamdam niya ang pagmamahal na matagal nang itinagong damdamin. Ngunit huli na nang malaman niyang nagpakasal na si Judy kay Richard. Nagsimula si Piolo na makipag-ugnayan kay Judy. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimulang bumukas ng mga emosyon at unti-unting nagiging pagmamahal. Ngunit sa kabila ng nararamdaman nilang dalawa, alam nilang may mga limitasyon. Bawal ang pagmamahal nila dahil pareho silang kasal at may mga anak. Piolo, ano gagawin natin? Pareho tayong kasal sa iba at may anak. Bawal ang ating pag-iibigan. Ayaw kong mangyari sa anak mo ang nangyari sa anak ko. Hindi ko gusto na maramdaman nila ang sakit na naramdaman ng mga anak ko dahil sa iniwang pamilya. Piolo, ang sakit. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ng lahat ng ito. Parang buhay ko ay nakatali sa nakaraan, sa mga pangako na akala ko'y totoo. Pero ikaw lang ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Pero hindi pa rin tayo pwedeng magsama. Mahal kita, Judy. Noon pa man, wala na akong pagmamahal sa asawa ko. Ang mga anak ko lang ang dahilan kung bakit ko sila pinahahalagahan. Kung gusto mo, magsama tayo. Alam ko na mahirap, ngunit mahal na mahal kita. Huwag, Piolo. Isipin mo ang mga anak mo. Sobrang bata pa nila para masaktan. Hindi ko kayang maranasan nilang sakit na naranasan ng anak ko. Maging kaibigan na lang tayo. Judy, ikaw lang ang buhay ko. Mahal na mahal kita. Piolo, kung mahal mo ako, respetuhin mo ang desisyon ko. Si Piolo ay patuloy na umiiyak at si Judy naman ay puno ng lungkot at kalituhan. Sa huling sandali, pinili nilang magpaalam, hindi bilang magkasama, kundi bilang magkaibigan. Sa kabila ng lahat ng sakit, natutunan ni Judy na sa bawat tanong, sa bawat pagluha, may pagkakataon ng paglaya. Sa bawat pagkatalo, may bagong simbula. Natutunan niyang magpatuloy hindi para kay Richard, kundi para sa kanyang mga anak at sa kanyang sariling kinabukasan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa paghihintay sa isang pag-ibig na hindi na kayang magbago, kundi sa pagtanggap na may mga bagay na hindi para sa atin at matutong magsimula muli. Sa kwento ni Judy, natutunan niya na sa bawat pagkatalo may pagkakataon ng pag-usbong. Sa bawat pagluha, may pag-asa.
Ang tunay na lakas ay makahanap ng tapang upang magpatuloy at hindi sa paghihintay na mangyari ang hindi dapat mangyari. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, dito lang sa Ang Huling Paalam ni Judy, ang mga kwentong nagbibigay pag-asa sa bawat sugatang puso. Don't forget to comment below and share your thoughts. If you enjoyed this heartfelt story, give it a thumbs up and subscribe for cutesy stories and song for more emotional tales and relatable content.